Umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning po. Ayan. Pakibati po yung katabi po ninyo ngayong umagang ito. Ayan. Kung yan po ay kapamilya nyo, ay sabihin nyo sa kanya, I'm so blessed. Kasama kita sa church ngayong umagang ito. Alright? Yan naman eh, kung hindi nyo kapamilya, sabihin nyo rin blessed din kayo kasi kasama mo siya kayo. At katabi mo siya kayo. Alright? So again, ngayong pong umagang ito is a very special Sunday sa bawat isa po sa atin. Ang church po natin in the context of IBC, International Bible Church, and our family po, no? We really focus more on family. We focus more on strengthening family ties and strengthening family relationship. Okay? Kuya Nasyo, favor, pwede gawa ko ng konting high. Kasi feeling ko nasa ilalim ng lupa ang boses mo. Okay? Tinututukan po natin ng matindi yung pong pagpapatibay ng ating pong pananampalataya at pagpapatibay ng relasyon ng bawat isang pamilya. Pastor, paano po ba yan? Wala pa naman po akong pamilya. Wala ka man sarili mong immediate family or sabi mong sarili mong pamilyang iyo. But one way or the other, you have your own family. Kung ikaw anak ka, meron kang mga magulang. Diba? Kung ikaw magulang ka, meron kang mga anak. Diba? Kung single ka man, okay lang yan. Meron ka namang magiging future siguro. Okay, pag-pray lang natin yan. But again, in our context of ministry, we value the importance of family. Mahalaga po yan. At even our government, even ang Pilipinas and any kind of government, okay, binibigyan po ng mahalaga ang pamilya because the smallest, sabihin natin, member of a government is a family. Okay? Kaya po ngayon po umagang ito, meron po tayong binuksan na message series. Una, nagpapasalamat po ako kasi last Sunday ay ang ating pong unified service. Yung ginagawa po natin yan, every quarter, nakakasama po natin yung ibang satellite churches po ng IBC. At natutuwa po sa member po natin dahil well-represented ang IBC Manila. Okay? At marami po tayong naroon last Sunday. At binuksan po ng ating pinaka-senior pastor yung pong message series, ngayon pong season for the family natin entitled, entitled pong Upright. Okay? Upright. Yung pong modelo ng Panginoon in this modern generation, ano po yung modelo ng Panginoon, paano po pagtitibayin ng Panginoon ito. At makikita po natin yan doon po sa part na mabasahin po natin. We will be dealing with several verses ngayon po umagang ito. So please do bear with me. Okay? Ayun po umaga, ang gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Excuse me. Is a topic, upright. Uplifting faith. Okay, yan po ay kahalaga po sa bawat pamilya po natin. Alright? So if you have your Bibles with you, may I request everybody to please rise. As we give reference to the reading of God's Word. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Psalm. Psalm 112 verse 1 to 2 at saka po Joshua chapter 24 verse 5. Ang gagawin po muna natin, papasahin po muna natin yung Psalm 112 verse 1 to 2, then Joshua 24 verse 5. Okay po ba? Maaari niyo po ba akong tulungan sa pagbasa po nito? Okay, again, makipag-pray po, isang buwan na po akong mahigit, walang boses. Okay? Tulungan niyo po kung basahin po ito, okay? Psalm 112 verse 1 to 2, ready, begin. Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find the way of Jesus Christ. The children who might be in the land, the generation of upright witnesses. Sumunod po, Joshua chapter 24 verse 15, ready, begin. But serving the Lord is undesirable to you. They choose for yourselves his gate, whom you will serve. Very life is our Sumadali po mo tayo manalangin. Panginoon namin dakilang Diyos, samahan niyo po kami ngayong umagang ito sa pag-aaral ng iyong salita. Hindi po namin, Panginoon, maintindihan po namin ng malinaw na malinaw yung gusto niyo po, Panginoon, maintindihan po namin ngayong po umagang ito. Lalo tigit sa pagpapatibay ng pamilya dakilang Diyos. Kaya po kayo ng katulong ginawit namin kanina, alam po namin yung kahalagahan kapag ka, Panginoon, ang pamilya ay naka-angkla, Panginoon, o naka-anchor po, Panginoon, sa iyo ang paniniwala at pananampalataya, Panginoon.
Panginoon, hawakan mo po yung ng aking boses. Makitawid ko po, Panginoon, ang paghayag ng iyong salita na yung umaga ito. Gamitin niyo po, Panginoon, ng daluyan ng iyong pagpapala ay yung umaga ito sa pangalan ng Jesus. Amen. At amen. Panginoon, po upright. Doon po muna tayo sa word na upright. Okay? Pag sinabi pong upright sa diksyonaryo, ang ibig sabihin po na ay honest. Pag sinabing upright, it would be a man with integrity. Okay? Pag sinabing upright, matuwid. Alright? Yan po ang ibig sabihin ng upright sa diksyonaryo. Pero sa Biblia, meron po ang ibig sabihin ng upright. Kaya ibabalik po natin yung verse po natin sa Psalm 112 verse 1 to 2. Makikita po natin yan. Totoo po, ang meaning ng upright, makikita po natin doon sa salita po niya mismo. Okay? Ang upright po na word is composed of two words. The word up and right. Okay? Pag tingnan po natin yung definition ng diksyonaryo, sa salita po upright, i-define po ito ng tao ng papaganito. Ibig sabihin, paano tayo makitungo? Ang upright na tao, paano siya makitungo? An upright man would deal with transactions with honesty. Kapag ka po upright ang tao, matiwid ang tao, may katapatan po yung tao. Laging papaganito po. Pero kung makikita natin, ang salitang upright, hindi po siya basta sa pakikitungo lamang. Ang upright ay pakikitungo sa nasa taas. Kaya nga po ang sabi niya, upright. Ibig sabihin, meron tayong katuwiran doon po sa nasa sa taas. Yung pong naglalang sa atin, ang tunay na upright ay may katuwiran, may righteousness o tama ang relasyon doon po sa nasa taas. Bakit po? Naniniwala po ako, wala naman pong isang pamilya dito na gugustuhin nyo ang pamilya nyo hindi pinagpala. Hindi po ba? Tama po ba? Pero ang ganda po ng verse na ito Bigyan ko lamang po ng konting pahapyaw po ito. Diniscuss naman po ito last Sunday. Sabi ito, praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Their children will be, sabi ito, mighty in the land. And the generation of the upright, sabi dito, will be blessed. Hinighlight ko po yung dalawang word po diyan. Una is upright at pangalawa yung word na blessed. Gusto po natin yung pagpapala. Pag tinanong ko po kayo ngayon, sinong gusto ng blessing ngayong umagang ito, whatever blessing it will be, wala pong tatanggi. Everybody wants blessing. At ang bawat pamilya po natin dito, sino ang pamilya pinagpala yung pamilya niya? Lahat po tayo gustong pinagpala ang pamilya natin. Pero ang sabi dito sa verse na ito, mayroong requirement para pagpalain ang pamilya. At ang requirement po noon ay yung salitang upright. Yung totoo, mahalaga po ito. What the family needs right now are upright people. Kailangan po ng tahanan yung pong mga upright na mga tatay. Ang kailangan po ng pamilya, yung upright na mga nanay. Kailangan po ng bawat isang pamilya ang upright na mga anak. May katuwiran, hindi lamang po yung mga anak na honest. Hindi lamang po yung mga anak o mga membro ng pamilya na may integridad. Dahil ang totoo, kaya po pag tama po ang relasyon natin sa taas, kapag tama po yung pong ating personal na relasyon sa Panginoon, yung po ang magiging dahilan kung bakit magiging upright po tayo. Kapag tama po tayo sa Panginoon, hindi po imposible na maging tama din tayo sa pakikitungo. Yung po yung blessing po dito. At ang kagandahan po dito, listen to this carefully. Okay? Ang sinabi dito, family will be blessed. Tama po ba? Hindi po ba sinabi? Hindi po. Ang sabi dito, generation of the upright. Hindi po sinabing pamilya lang. Kaya po kapag ka po ang tatay matuwid,
Hindi po yung pamilya nila ang pinagpala. Ibig sabihin, yung mga susunod na henerasyon pa, mula sa apo mo hanggang sa kaapu-apuhan mo, ay pagpapalain ng Panginoon. Napakaganda po na, di ba ba? Kaya po, mahalaga po sa pagkakataong ito, kung kayo po ay matuwid at upright na magulang, kung tayo po ay upright na mga tatay o nanay o miyembro ng pamilya, huwag po natin puputulin yung pagiging matuwid, lalo tigit sa Panginoon. Dahil pag pinutol po natin yun, automatic din po, putol ang pagpapala ng Panginoon. At aayawan po natin yun. At pag naputol po ang pagpapala ng Panginoon, katulad ng pangako sa verse na ito, it would be down to our generations. Kaya po yun po maganda maintindihan po natin dito. Yung pagiging upright, yung pagiging matuwid, yung pagiging honest, pagkakaroon ng integridad, pagkakaroon ng magandang morals sa family, yun po ay pagpapala ng taong matuwid sa Panginoon. Please do bear with me. Hirap po talaga ako. Okay? Pagiging matuwid sa Panginoon. Kaya po mahalaga po ito. At meron po tayong makikitang example po dito. Kaya po si Joshua, in Joshua chapter 24 verse 15, aangas po tayo ng content, no? Sabi dito, sabi ni Joshua sa kanyang pamilya. Everybody knows who Joshua is, di ba? Alam si Joshua? Hindi po siya. Joshua din po ang pangalan niya, okay? Pero, hindi mo po niya pwede sabihin ito kasi wala po sa pamilya. Okay? But, sabi ni Joshua dito, una, si Joshua is the right hand of, sino? Moses. Si Moses po ang ginamit ng Panginoon para yung kanyang mga anak na Hudyo ay makilabas sa pagkakaalipin sa Egypto. Si Joshua, after Moses died, okay, hindi po siya nakatawid ng promised land. Alright? Ang nangyari po, ang nag-lead po sa mga Israelites during this time, the tribes of Israel, the family of Israel, ang tumulong po at ginamit ng Panginoon dito ay si Joshua. Okay, tingnan niyo po ito ha. Basahin ko po. Sabi ni Joshua sa kanyang pamilya, he addressed his family. He gathered his family together at sinabi niya po itong katagang ito. Sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. Sabi dito, whether the gods of the ancestors or your ancestors serve beyond Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Bigyan ko po para maintindihan nyo. Meron pong isang issue ang mga Hudyo during this time. At ito po rin na naging dahilan kung bakit hindi nakatawid si Moses sa promised land na binigay ng Panginoon sa kanila. Sipin mo ha, naging alipin sila for several decades ng mga Egyptians. Ang pinangako ng Panginoon sa kanila, you will claim a land na tinatawag yung promised land. Masagana yung lugar. Hindi ka magiging alipin sa hindi yun. Ito po yung nangyari. Pagdating po nila, nilabas po sila ni Moses at ang Panginoon sa Egypt, ang dami po nilang pinagdaanan. Okay? Story ng wilderness. Ano reklamo ng mga Israelites? Ang init. Anong solusyon ng Panginoon? Tinayungan ng clouds. Pagdating ng gabi, ang lamig. Ang ginawa ng Panginoon, nagpadala ng Panginoon ng pillars of fire. Nung nagugutom, anong pinadala ng Panginoon? Nagpadala ng Panginoon ng pagkain. Nung nauuhaw, anong ginawa ng Panginoon? Binigyan po sila ng mas maganda. Binigyan po sila ng inumin. Nung inabot sila ni Pharaoh, anong ginawa ng Panginoon? Di ba nasukol sila sa Red Sea? Wala silang tatawiran. One of the greatest miracle ever seen by men during the time. Hinabi ng Panginoon Red Sea, nakatawid po sila.
At kung inabot sila ng katawan ni Pharaoh, nilamon yung katawan ni Pharaoh ng tubig. That's the story. Ang dami pong reklamo ng mga Israelites. At ang masakit dito, habang binibigay ng Panginoon kay Moses yung Ten Commandments, anong ginawa ng mga nasa baba na nag-aantay kay Moses? Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan na temporary nilang sasambahin. Kaya pagbaba ni Moses, nakita niya, anong ginagawa niyo? Bakit kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Meron tayong Diyos na buhay na siyang nag-provide ng pangangailangan natin. Meron tayong Diyos na buhay na nagsalba ng pamilya natin mula sa pagkakaalipin sa mga Ehipto, sa Egyptians. Anong ginawa ni Moses? Ibinato niya yung tablet, the Ten Commandments. At hindi na please ang Panginoon doon. Kaya ginawa ng Panginoon, hindi siya nakatawid. Now, si Joshua ang humalili sa kanya. Alam ni Joshua, during this time, maraming pag-aalinlangan, maraming pagdududa ang mga Israelites. Marami silang sinasambang Diyos-Diyosan pa rin hanggang sa panahon na ito. Tingnan niyo po yung pagiging upright ni Joshua. Sabi niya, bilang tatay, bilang leader ng tahanan. Listen to me, fathers. Mga pareho kong tatay. Bilang isang ama, nagkaroon siya ng paninindigan. Kung ipaparaphrase ko itong salita ng Diyos na ito, ang sabi ni Joshua, I don't care kung sino ang sinasamba, kung sino ang pinaniniwala ang Diyos ng karamihan. And I don't care kung sino ang pinaniniwala ang Diyos ng aking asawa o ng aking mga anak. Pero bilang leader ng tahanan, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kataga ng may paninindigan, kataga ng may katuwiran, may kataga ng hindi nayayanig, kataga ng isang tatay na upright, na may paninindigan, na kahit anumang ambag ng mundong ito, maaaring mag-isip tayo na kung ano yung offer ng mundong ito. Pero sa pagkakataong ito, maninindigan ako that as for me and my house, paglilingkod kami sa Panginoon. What an upright man. You know mga kapatid, this is what the family needs right now. Nakakalungkot pong makita, kahit saan po kayo pumuntang church, mas marami po lagi ang kababaihan. Kaya nga po nagiging biro nga po eh. Sabi sa langit daw, mas maraming babae. Pero totoo, kailangan po natin ng mga tatay o mga leader ng tahanan na may panindigan. Na marunong tumayo, doon po sa tama. Upright. Kaya po kailangan po natin ma-discuss po ngayon. Upright is equals to blessing. Being upright is having blessing sa family. Yun po ang kailangan po natin. If we want blessing in our family, kailangan po natin maging upright. Kailangan po natin maging matuwid sa Panginoon. That is how family will be blessed. Kaya pag-usapan po natin yung kahalagahan po nito. Ang unang prinsipyo na ituturo ni Joshua dito is about uplifting faith. Ibig sabihin po, yung matibay na pananampalataya. Yung pananampalatayang hindi po nayayanig, katulad po ni Joshua. 3 punto lang po ang gusto kong ibahagi ngayong umagang ito. Na sana po makatulong sa bawat pamilya para tayo ay mas pagpalain ang pamilya natin. Pag-usapan natin yung blessing. Ano po bang tingin natin sa blessing? If I would be asking somebody,
pinag-usapan ang pagpapala, pag-uusapan niyo sa inyo ganito, common, magbigay ka ng survey. Ano ang ibig sabihin ng blessing sa isang pamilya? Many members of the family would say, ang pinagpalang pamilya may sariling bahay. Ang pinagpalang pamilya, yung tatay may trabaho. Ang pinagpalang pamilya, okay, yung mga anak ay may magagandang trabaho o nag-aaral sa magandang eskwelahan. Sabihin ng iba, ang pinagpalang pamilya ay mayroong sasakyan. To tell you honestly, tama din naman po yun. Blessing naman po talaga yun. Pero alam niyo po ba, ang dami ko rin po, I started being a pastor ng 2002 to be exact, because I entered Bible school year 2000. 2002 po ay may hinahawakan na po akong church noong time na ito. Out of those years, technically parang 2 decades, no? For more than 2 decades, ang dami ko pong nakitang pamilya. May bahay, magandang trabaho ng tatay, maayos yung nanay, nag-aaral sa magandang eskwelahan yung mga anak. Pero pag pumunta sa tahanan, wasak. Sabi ko po nakitang ganun. I started as a youth leader. Ang dami ko pong nakitang mga kabataan. Wasak ang buhay. Pero maganda naman yung kalalagayan ng magulang. Maganda trabaho. Okay naman, kumakain 3 times a day. More than 3 times pa nga eh. Bakit po, Pastor? Breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner, midnight snack. Santos pa yung kinakain nila. Okay naman eh. Pero wasak pa rin tahanan. Ang dami ko po nakita magkasama sa bahay. Pero totoo sa isip po nila, magkahiwalay na sila. Pero po ba kayo nakita ng mga ganon? Yung magkatabi ng matulog, magkasipin ng matulog, pero sa isip nila, magkahiwalay na sila. What is money? What is your own house? What is your clothes? What is your job? What's the meaning of whatever material blessings you have kung ang pamilya mo namang wasak? Tatay, wala po sa ating gugustuhin ang pamilya natin sira. Wala pong gugustuhin ang pamilya. Lalo, tigit, ang ninyo mga anak nyo. Gusto nyo ba laging maghiwalay na rin tatay nyo? Wala pong ganun. Kaya totoo, hindi po basihan ng pagpapala ang pera, trabaho, ari-arian. Ang basihan po ng pagpapala ng Panginoon sa tahanan ay yung pamilya na mayroong unity. Ano niyo po yun? Pero ako po, hindi ko naniniwala sa unity lang. Kasi po totoo, madaling gawin ng unity eh. Magtawag ka ng reunion. May kainan. I'm pretty sure everybody will be united. Tama ba? Pag Christmas, tawag ka. Oh, may regalo kami sa iyo. It is easy to call unity in home. Pero ano ang pinakamaganda tinuturo pagpapala ng Panginoon? It is not about unity in our home. It is about harmony. Ibig sabihin, may magandang relasyon. Yung kahit ba may pagkakaiba kayo, pero nagkakasundo kayo. Magkaiba po kami ng mga pananaw ni Mrs. Marami kami hindi pinagkakaparehuhan. Pero we are harmonizing each other. What do I mean? Even in our differences, hindi po yung nagiging hadlang para mabuo yung relationship namin. Ang nangyayari, yung strength niya, weakness ko. Yung strength ko naman, weakness niya. Sa karamihan, nagiging pag-aaway yun. Bigyan mo po halimbawa, no? Si tatay nagtatrabaho. Strength niya, nagpapasok siya ng income sa bahay. Pagdating sa tahanan, si tatay minsan bida-bida. Bakit? Ako nagtatrabaho eh. Ako ang masusunod sa tahanan ito. Tama?
Si nanay naman, ikaw ba nagtatrabaho? Ikaw ba nagbibili ng pang-grocery? Pero kung wala ako, wala kang kakainin. Bakit? Ako ang nagluluto sa bahay na ito. Tama ba? Pansinin nyo, may pagkakaiba, di ba? Pag nagpataasa po ng pride yung dalawa, ano mangyayari? Walang dulot na magandang may dudulot sa pamilya. Naniniwala po ako, ang dalawang tao na nagpapataasa ng ihip, nababasa. Subukan nyo. Humiga kayo, tumingin kayo sabay. Pataasa kayo competition. Pareho kayo basa. Wasak ibig sabihin para relationship nyo. What I'm trying to say, the Lord is not teaching unity alone. The Lord is teaching us to harmonize with each other. Even in our differences, we are not to compete. We are to complement with each other. Di ba? Ganun po yun eh. Yung kahinaan ko, kalakasan niya. Yung kalakasan niya, kahinaan ko. Pag nagsama kami, we're stronger. Bakit? Nawawala na yung kahinaan eh. You complement with each other. Yung po yung tinatawag na harmony. And that is one blessing of the Lord sa family. Hindi ko po i-downplay yung mga financial blessing, material blessing. Everybody wants that. Ang gusto ko naman pong sabihin, hindi po yun ang pinakamahalaga. Kasi kapag ka po ang pamilya may harmony at may unity, imposible hindi rin po kayo magkaroon niya. Tama mo ba? Si tatay, kaya nagsisipag magtrabaho kasi gusto niyang provide pa kailangan ng pamilya niya. Si nanay, kaya nagpapakabuti sa bahay dahil gusto niya pagsilbihan yung pamilya niya. Yung mga anak, ang ginagawa nila, mag-ML, tsaka magpa-subscribe sa Wi-Fi para may internet. Yung mga anak tao, may ginagawa din tayo. Kasi tayo ang nagiging inspirasyon ng mga magulang natin kung bakit nila ginagawa yan. Isn't that what we wanted? A family not only united in Christ, but also with a harmonious relationship sa bawat isa. Paano po natin magagawa iyan? Sinabi na po yung sikreto sa Psalms 112 verse 1 to 2 in Joshua chapter 24 verse 15. Gusto ko lang bigyan po ng tatlong punto ngayon pong umaga nito. Una, para po mas tumibay ang pagpapala ng Panginoon sa atin, we are to choose a foundation of faith. Choose a foundation of faith. Aside po na Matthew 7:24 to 25, pwede niyo po ba matulungan basahin po yan? Ready? Begin. Maganda po ito, just as a house is built, okay? Kailangan po ng foundation. Ang Pilipinas po, okay, tayo po ay binabayo ng bagyo taon-taon at the minimum 26 to 28 na bagyo ang dumadaan sa Pilipinas. Kaya kung papansinin niyo po, karamihan ng bahay sa Pilipinas ay gawa sa bato. At lahat na nagawa ng bahay sa bato, mayroon pong mahalagang bagay po dyan. At kaya wala pong iba kundi pundasyon. I would remember one song sa kids church po natin. Tulungan niyo po ako dito. Actually, kanta ito ng ating Sunday school eh. Ate Karen, anong kanta ngayon? Ha? Yun, kailangan matulong ni Ate Karen. Kasi wala akong boses. Ate Karen, makakuha naman ng mic. Gusto ko kantahin mo to. Eh, Ate Karen, binibigyan ka na sa ako ng mic. Sige, pakikanta nga itong kantang to. Gusto ba tugtugan ng ka ni Erwin? The wise, at sana? Okay. Sabi ko kantahin mo, hindi mo rapid. Tinawag ko eh. Simulan mo sa foolish man. Sige na, ako nakakatayo. Masakit talaga lang muna ko eh. Kasi
Pastor BJ, pagbibigyan kita. Bigyan nyo kayo kay Pastor BJ. Alam mo ba ito katanda ko sa BJ? Ha? Ngayon, hindi mo alam. Pinabibigyan na kita kumanta ngayon. Di ba rinabot mo? Habang nakalalaman ka. Sige. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. Okay. The foolish man built his house upon the sand. And the rain came falling down. Okay. Nung dumating daw yung ulan, sabi ng kanta, the rains fell down, and the floods came up. The rain fell down, and the floods came up. Rain fell down, and the floods came up. And the house upon the sun came falling down. Ngayon, kinakanta mo. Talaga naman ito, pinahihirapan mo ako kanina eh. O yung wise man, kaya ka doon. Hindi. Huwag mo nagkatayin yung wala tayong problema sa tono, alam naman namin yun. The wise man built his house upon the rock. Ulit-ulit yun. And the rain came falling down. The rain fell down and the floods came up. The rain fell down and the floods came up. And the man who builds his house upon the rock, stood still. Katulad din po nito, kailangan po ng bawat pamilya, kung gusto po natin ng matibay na relasyon sa family, ang kailangan po natin ay may matibay na relasyon. At ang sabi dito, choose a foundation of faith. Sabi dito, a family must build on faith with God. Dapat po yung tahanan po natin ay maiangkla po natin sa pananampalataya sa Panginoon. Maganda po na maituro ng mga kapwa ko po magulang na narinito yung pong pananampalataya, paniniwala sa Panginoon. Bakit? Because Jesus reminds us that those who listen to His teaching and put them into practice are likewise builders who build His house upon the rock. Subukan niyo po, ito po ba totoo ito? Tama ba? Patayan na. May challenge po ako, yung tatay, sino ang tatay dito? Yung tigasin tatay, si Kuya, ang tatay ko. Sir, just in case po, sabihin ko po sa inyo, pakisuntok na po yung pader. Tapos patumpahin niyo yung pader na yan. Sa magitan na suntok lang. Gagawin niyo po ba yung sinasabi ko? Hindi. Bakit? Pastor, pag sinuntok ko yan, babasa yung kamao ko, hindi yung bato. Bakit? Matibay. Ganon din po. Kapag ka po, ang foundation ng family ay matibay o nakaangkla sa pananampalataya sa Panginoon, kahit anong bangga sa atin ang problema, kahit anong bangga sa pamilya ng pagsubok, hindi mo tayo kayang pagibagin kagad. Yan po, simento na yan, bago mo malagyan ng marka o pingas yung bato na yan, kailangan gumamit ka ng maso. Kailangan gumamit ka ng jackhammer bago mo mapatumpayan. Sa pamilya po, marami pong pamilya, ihipan mo lang eh. Bagsak. Diba? Ibig sabihin, marami pong pamilya, dumaan lang sa paliit na problema. Wasak na eh. Marami pong relasyon ng mag-asawa, naghiwalay. Tanongin mo ba't naghiwalay? Bakit kayo naghiwalay? Yung tsinelas po kasi. Anong kinalaman ng tsinelas? Kasi po, pagod na pagod po ko dumating sa trabaho. Tumili lang po ako ng tsinelas sa asawa ko, hindi binigay eh. Matatawa po kayo, hindi po ba? Pero reality po yan. May mga kina-counseling po kami ng marriage counseling. Habang kina-counseling namin, gusto ko pumunta ng CR at tumawa. Bakit? Ang liit na problema. Pero nagpapatibag ng relationship. Saan ka nakakita? Tsinelas na naging dahilan kung bakit nasira yung relasyon ng mag-asawa. Gusto ko yung payo, gawin mo, puro yung tsinelas.
Umarap ka sa salamin. Isapan mo yung chinelas sa'yo, matataluhan ka. Makikita mo, chinelas lang. Hindi lang naipagluto. Di ba? Naghanap na ng ibang magluluto. Di ba? Kung hindi ka naipagluto ng asawa mo, pumunta ka ng karinderya. Huwag mong ligawan si Aling Karin doon sa karinderya. Ang problema sa iba, naghanap na ng iba eh. Hindi ka lang naipagluto, baka kaya hindi ka naipagluto, masama pala pakiramdam ni Mrs. Hindi ba? Maraming relationship nawawasak dahil sa maliit na problema. Bakit? Hindi po matibay ang pundasyon. Marami pong mga anak na papaliwala ang buhay. Bakit? Hindi po matibay ang pundasyon eh. I would remember, no, ako po ay youth leader pa lang, may afternoon youth service po tayo. Meron po isang young people doon. Estudyante ko po yun sa IBCS during that time. High school. Filipino-Chinese eh. Afterglow is a youth service every Friday, 6 p.m. Ginawa po namin siya Friday instead of Sunday to give alternative during the time to young people. Kasi pag sinabing Biyernes dati, it's gimmick day. Di ba? Kung saan nagpupunta yan, so ginawa namin yun. Eh kung bakit to young people, every time as afterglow. Sa afterglow. Tapos sa following week, okay? Or minsan Monday pa lang, pagdating namin, bakit? Lulugo-lugo ka. Sinimik yung bata. Tapos Friday, then came Friday again, umatid siya ng afterglow, nag-youth service, umatid pa ng Sunday service, dati may evening service pa, umatid na siya. Napaka-active mo itong bata, ito nakatuwa ka ng anak. Ay, tutuwa ko kasi ito pag nasa church po ako eh. Ang sarap po ng pakiramdam ko pagka nasa church po ako. Sabi, that's good. Sabi ko lang sa kanya. One time, Monday pumasok. Pag may blakay ka, di umimik, sumagot ka. Pag may blakay ka, namin sa counseling area sa school, sabi niya, ano po eh, binugbog po ako ng tatay ko. O bakit ka binugbog ng tatay mo? Eh kasi po, umaatid daw po ako ng afterglow. Umaatid daw po ako sa church. Kami, nagwilituhan kami. Sabi namin, eh, bakit naman nasa church ka na nga eh? Ano ba ginagawa mo? Baka naman hindi ka po umuwi na maaga. Hindi po. After 8:05, umuwi na po kagad ako. Diretso na nga po kagad eh. Eh kung batang to, nung hindi pa po ito nag-youth service, alam na, maloko itong batang to. Sabi namin, hindi namin nagkagawin, mabata pa po kami. Sabi namin, Sir, ay, Pastor James, Pastor, ito ang problema itong batang to. So, ginawin sila. Sabi na, sabi ni Pastor James, kailan kita na? Alam ko mga kalokohan mo. Alam niya, tanong yung bata, Pastor, anong gagawin ko? Eh, gusto ko talaga nasa church. Sabi niya, ganito gawin mo. Umuwi ka sa bahay niyo. Diba po kung ano, sabi niya, alam ko, parang ginong ko yung bata eh. Gawin mo, umuwi ka sa bahay niyo. Gawin mo, bumili ka ng yung beer. Ipaligo mo. Para pag uwi mo, ang minsiko ka. Huwag mo iinumin ha. Hindi po. Magbago na po ako eh. Tapos gawin mo, ipakita mo sa tatay mo ang difference nung nagpupunta ka sa church at saka yung difference na hindi ka nagpupunta sa church. Sabi namin sa kanya, youth leader, ikaw ba nag-church ka, tumutulong ka sa bahay? Opo! Bago nga ako pumunta ng afterglow, naghuhugas po ako, naglilinis po ako. Kaya people, ganun din ha. Baka ginagawa niyo dahilan ng church eh. Kaya marami magulang, ayaw punta sa church mga anak. Paano sabihin, anak, maghugas ka na. Oops! May youth service every Saturday. Diba, alas 7 pa lang, wala ka na sa bahay. Bakit? Uy, sa Saturday mo may kape tinapay, magandang balita. Okay yun. Pero maging magandang testimony kayo. Bago na punta ng church, making sure yung mga gawain sa bahay, ginampanan niya na. Eh kung bakit ito ginagampanan eh. So sabi niya, acting mode yung bata eh. Kasi kamakampa namin eh. Ligo siya ng beer, amoy siko eh.
Eh syempre, hindi pa siya naligo galing sa school eh. Hindi sa amoy chiko. Amoy putok na siya, amoy chiko pa. Pangit ng amoy. Amoy pumutok na chiko. Tapos pagdating sa bahay, balik siya ng afterglow. Nakangiti. Basta! Kaya basta Jess, sabi sa akin eh, okay na po. Ano okay na? Sabi po ng tatay ko, every church service, umattend daw po ako. Hindi ka na pinagbumalan? Hindi na po. Sabi niya, sigurado ka, opo, siya pa po nagtutulak sa akin. Siya pa nga po nagalit sa akin ngayon eh. Talaga? Ano ba ginawa mo? Kasi po ganito, nung pinaligo ko po yung beer, pagdating ko po sa gate, umarte na po ako. Tinadya ka po yung gate. Boom! Sabi niya, buksan na itong gate! Sabi niya. Tapos pagdating sa bahay, nilusan daw ng katulong nila. Pagpasok, tinadya ka niya ng mahaling base. Total, ayaw mo ako papuntahin sa church. Babalik ako sa dating buhay. Binasag yung mga muebles. Sabi ng tatay, anong ginawa mo? Amoy chiko ka na naman. Di ba na, amoy pumutok na chiko ka. Sabi niya, nung nasa church ka, maayos ka. Ngayon, ganyan na naman ang buhay mo. Eh kung talagang ayaw niyo po ako sa church eh, babalik ako sa ating buhay. Sabi tatay niya, hindi, bumalik ka sa church. Doon ka na, gusto mo ka na tumira eh. Ano sinasabi natin dito? Kapag ka po matibay ang pananampalataya, hindi po matitibag ka agad-agad. Mga anak, ganun din po sa atin. What our family needs right now are upright fathers. What the family needs right now are upright mothers and upright children. Ako po, naniniwala ko po ito. Young people na naghahanap ng katuwang sa buhay. Okay? Yung may mga asawa na po dito, maniwala po kayo sa prinsipyong ito. Ang lalaki na may takot sa Diyos, may takot sa wira ng pamilya. Young people, nandito, huwag kayo maghahanap ng boyfriend. Okay? Na buwan mo lang. Ang hahanapin nyo yung may takot kay Lord. Kaya maghahanap kayo ng mga boyfriend nyo sa church. Eh, pastor, wala akong gwapo sa church. At least Kristiyano. At saka may takot kay Lord. Di ba? Pababaan. Okay, no? Kaya sabi mo, hindi ko maghahanap ng boyfriend sa church. Gano'n. Okay. Ang sinasabi natin, sasabi niya yung people, pastor, wala po kumakita cooking sa church. Diba? Ang lalaki na may takot sa Panginoon, cookie yan. Okay. Eh, pastor, mukhang chonggo. Dahil Kristiyano yan, yan ang pinaka-poging chonggo na nakita ko. Mamili ka. Yung gwapo nga yung boyfriend mo. Pero pagka kayo na, pinagpapalit ka naman sa iba. Diba? Hindi ako naniniwala sa kanta ni Andrew A. Umarap ka ng bagay na ibigin mo. Hindi ako naniniwala doon. Kasi naniniwala ko sa biyaya ni Lord. Diba? Ako naman, hindi naman po ako. Wala po ako investment. Pag tingnan niyo po ako, hindi po ako gwapo. Hindi naman pangit. Sakto lang. Okay. Ang daming investment mo lang po, alam niyo po ano? Takot sa Diyos. Yun lang po. Tinang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Diba? Isa pang panakot. Diba? Takot po ako sa misis ko kasi. Okay. Tinang pinagkaloob sa akin ng Panginoon, hindi mo ba? Mukha po ba chonggo? Hindi, di ba? Hindi ko pa rin sabihin ba? Malamang outside ako lang po. Eh, pero hindi na asawa ko. Hindi siya chonggo. Babae siya eh. Kayo may sabi na, hindi ako. Labo? Hindi ako yun. Okay. Wala nang boses, jumujog pa talaga. Ano ba nang umaga to? Ang sinasabi ko lamang po dito, maghanap kayo na may takot sa Panginoon. Yan people na lalaki. Huwag kang basta-basta maliligaw ng babae. Karamihan naman kayang people ngayon eh. Makakita lang na nakapalda, nililigawan eh. Yung boses ako ba, nagkapo ng palda, nililigawan. Alam mo, mahal na mahal kita eh. Pwede ka mo maging girlfriend. Diba? Paldahan lang, okay na. Mamimili kayo, yung may takot sa Panginoon. At kung tayo naman mga tatay at nanay, maganda pong may takot sa Panginoon. Bakit? Ang tatay na may takot sa Panginoon, takot ng babae yan. Takot gumawa ng mali yan.
Ganun din sa bahay, vice versa yan. Mahalaga po yung foundation of faith. Maganda po yung tipong ang bawat desisyon sa tahanan nakaaklas sa pananampalataya. Di ba? Ang walang pananampalataya, kapag ka walang pera, saan lumalapit? Ang galing talaga, di ba? Ang pamilya na walang pananampalataya sa Panginoon, pag may pangailangan pera, sa Mumbai tumakapit. Pero ang tao at ang pamilya na may takot sa Panginoon lumalapit. Sa Mumbai, ang utang mo may interest. Sa Panginoon, sobra pa blessing niya sa iyo. Saan ka kakapit? Hindi ngayon, may mga malala pa nga eh. Pagka may pangailangan, sa patalim na humakapit eh. Remember the vigilance conference na ginawa po natin last time? The statistics of online predators? Hindi lamang po outside of the home predators. Minsan yung online predator nasa tahanan din. Balita po yan eh. Ibinibenta yung pamilya, ibinibenta yung anak. Bakit? Walang pananalapi, kulang sa pananalapi. Kung ang pamilya po natin nakaangkla sa Panginoon, pagtitibayin po ng Panginoon yan. And the challenge here is that for us families to make intentional choices that reflect faith, choosing to follow God's Word over worldly influences. Mahalaga po yung salita po ng Diyos. Mahalaga po na meron kayong Biblia. Mahalaga po na binubuklat po yan. Mahalaga po yung sinasabi po niya. Mahalaga po na binubuksan niya, binabasa, inuunawa, at isinasabuhay. Kaya po sabi ng Bible, let us meditate on the Word of God day and night. Mahalaga po instruction ng Panginoon dito. Hindi naman po punong-puno ng instruction ng salita niya. Ang dami din pong warning dito. Kaya marami pong mga pamilya nasisira. May warning ang Panginoon sa pamilya. Dahil hindi natin alam, hindi natin binabasa, ang nangyari, napapariwara tayo. At ang masakit, walang pananampalataya sa Panginoon. Choose a foundation of faith. Kung meron tayong pag-iimbestan na mahalaga, yung pananampalataya. Our choices today would dictate the future of our family. Pag tingnan mo yung choices mo, papiliin kayo. Bigyan ko ng gauge siya. Sunday, may gawain. May pagsamba. Makakapakinig ka ng salita ng Diyos. Kapag titibay ang pananampalataya mo. Nagkataon, nag-ayaan kayo ng pamilya nyo ng reunion o kainan. Anong pipiliin nyo? Huwag nyo sagutin. Sagutin nyo lang sa sarili nyo. Marami pong sumasagot dyan. Pamilya, mahalaga pamilya. Pero kung pa sagutin niyo po at ang Biblia pa sagutin niyo, if you choose foundation of faith, unahin niyo ang Panginoon. Kasi pag iuna mo ang Panginoon, uunahin ka rin niya eh. Ang problema sa atin, ganito. Pag lumapit tayo sa Panginoon, may blessing. Gusto mo unahin ka niya. Pero, kapag pagdating sa paglarangan ng pananampalataya, hinuhuli mo siya. Hindi po commensurate, di ba? Kung gusto mo inuuna ka ng Panginoon, manampalataya ka rin sa Panginoon. Maging faithful ka rin sa Panginoon. Reflect faith. Choose to follow God's Word rather than worldly influences. Choose a foundation of faith. Sumunod po, commit to faithful living. Hebrews chapter 10 verse 23 to 24. Pakitulungan po akong basahin. Ready to begin. Committing to faithful living means uplifting faith. Ito po yung ibig sabihin doon ay committing to God consistently. Yung po bang committed ka sa Panginoon. At pag sinabi may commitment ka sa Panginoon, consistent ka. At ibig sabihin ng consistent, hindi po nagbabago. Bigyan ko po ng example ng commitment. Ano po? Ako po, nung kami po ni Mrs. ay kinasal, meron po kami sinumpaan sa dambana ng Panginoon. Naiibigin ko siya sa hirap at ginhawa, sa karamdaman o walang karamdaman, mamahalin ko siya.
sa pangangailangan o walang pangangailangan, iibigin ko siya. Hindi lang po iyon sinumpaan sa harapan ng pastor at harapan ng Panginoon. Ang ibig sabihin po nun, dahil sinumpa po iyon, binitawang salita, I need to be committed to her. Bakit po? Ang marriage is not just a regular contract na pinipirmahan. Kaya po ngayon, nauuso ang divorce, legal separation, nauuso lahat ng ulit ng paghihiwalay. Dahil ang tingin ng mga nag-asawa, ang kasal ay isa lamang kontratang pinirmahan. Marriage is not a contract. It is a commitment. Bakit? Hindi mo siya pinakasalan dahil maganda. Dahil at the end of the day, pag umidad yan, kukulubot din yan. Di ba? Ang pag gumising ng umaga yan, katulad din ng hininga mo yan, mabaho din. Tao ba? Marami ka makikita hindi maganda dyan. Pero because you are committed, ang ibig sabihin, magiging consistent ka sa pag-ibig mo sa Kanya. Same thing with the Lord. Ang gusto po ng Panginoon para pagpalain niya yung pamilya is not for us to have a foundation of faith alone, but for us to commit to faithful living. Maging faithful ka sa Panginoon. Tinuturo po ng Panginoon dito, yung po unwavering po na pag-asa. Sabi natin, Panginoon, kayo ang daluyan ng pag-asa. Kayo po, Panginoon, ang nagbigay sa akin ng kaligtasan. Kayo ang mag-aayos ng pamilya ko. Kayo ang magsusustain ng pamilya ko. And I will be faithful to you. Di ba? Maganda po ito eh. Maganda po yung pinapractice natin na maging faithful sa Panginoon. Bakit? Kasi ang tunay na may takot sa Panginoon, nagiging faithful sa Kanya. At dahil nagpa-practice ng faithfulness, sigurado, ipapractice din niya yung faithfulness sa pamilya. Kaya po maraming mo mga tatay hindi faithful sa pamilya. Wala pong faithfulness sa Panginoon. Ni wala kang faith eh. Faithfulness pa kaya? Kaya po mahalaga yung faith. Hindi lang mahalaga yung faith, kailangan pundasyon or core values ng family po natin, yung pananampalataya sa Panginoon. Now, kung may pananampalataya ka na, maging faithful ka dun sa pinananampalatayanan mo. Practice faithfulness. Unwavering nga po ang sabi po dito, di ba? For he who promises faithful, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Maging faithful ka sa paggawa ng mabuti. Itinuturo po ng Panginoon yan. Even when it's hard. Ang hirap po maging faithful ha. Sa church, pagpunta mo, ang hirap maging faithful sa church kung wala kang pamasahe. Hindi po ba? Pero sa church po natin, meron po tayo mga membro po dito. Hirap. Hindi walang pamasahe, may karamdaman pa. Magugulat kami, naglalakad, papunta dito. Nakakaantik po ng damdamin po yun eh. Bakit faithfulness? Hindi mo madali yun. But because of the faithfulness sa Panginoon, not to this church, but to the Lord, hindi po inaalintana yung init ng panahon, hindi inaalintana yung pagod at karamdaman na andito dahil alam niya, pagpapalain siya ng Panginoon kapag ka naging faithful siya sa Panginoon. The family's faith journey becomes stronger when each member encourages the others to hold fast to their faith without wavering. Tayo po ba pinipilit po natin yung mga anak natin o pamilya po natin para tayo sa Panginoon? Have you ever told your children, anak, basahan ng Bible? Hindi po ako marunong eh. Anak, let me guide you read the Word. How to read the Word. Di ba? May pangailangan tayong problema tayo. Let's sit down together. Let's pray together. Sama-sama tayo magmanalangin sa Panginoon. Ano po sabi dito? Nakaka-encourage na po yun eh. It spur up one another toward love and good deeds eh. Inililit tayo sa paggawa ng mabuti eh. Ang problema baka communication na lang sa family, wala pa. Paano kayo magpanalanginan? Kaya po marami pamilya nagkakawatak-watak because your communication line is disconnected.
Pagka nakikipag-usap si tatay kay Mrs., the telephone number you dial is busy at the moment. Diba? The telephone number you dial is out of reach. Disconnected po eh. Paano mo maililid pa sa Panginoon yan? Faithful living. Practice being faithful to God, and I'm pretty sure you will be faithful to your family. Kaya nga po yung bilin ko sa mga young people eh. Huwag kang pumipili kahit Kristiyano yan. Hindi porque Kristiyano, matuwid yan. Kung pipili ka na makakatuwa mo sa buhay, yung faithful na Kristiyano. Kasi pagka nakitaan mo ng karakteristik na faithful yan sa Panginoon, magiging faithful yan sa iyo. Bakit? Pinapractice sa Panginoon eh. Hindi ba niya gagawin sa iyo? Yung pinapractice sa Panginoon, magiging natural na lang pinapractice sa iyo yan. Magiging innate sa kanya po yan eh. Hindi po ba? Kaya young people, huwag basta ligaw ng ligaw. Wala pa nga kayong trabaho, ligaw kayo ng ligaw. Diba? Pasok PJ. Yan, marami naman yan. Hindi talaga mawala sa job mo talaga yan. Hanapan nyo na katong please ng girlfriend. Para talagang matagal ko na sa job. Ito po, maintindihan po natin yung committing to faithful living. Let us be encouraged, let's encourage our family to engage in faith-building activities together. Ano po yung mga bagay niyo? Worship. Kapag ka mag-worship niyo, huwag kayo mag-isa lang. Encourage yung pamilya mo. Anak, sama sa akin. Saan tayo punta? Magbabanding tayo. Talaga? Saan? Di ba? Sa church. Napupulo ng anak eh. Diba? Pero totoo pag sinabi sa anak mo, anak, tara sama ka sa akin. Saan? Magbabanding tayo. Yung anak mo, magpapamisa. Anong milagro ang nangyari? Bakit niyo sinasama ko? Encourage our family to go to church. I would remember nung bata po ako, yung tatay ko po lagi nag-aamin eh, nagsasabi po yan. Hindi ko po makakalimutan, yung nanay ko, lagi po akong binibigpit po niya sa church. Hindi ko makaintindihan, takong dadali ako sa church. Wala pa akong kamuang-muang, nasa church ng pagmulat ng mata ko, nasa church po ako. Kahit umuulan, wala po kami sasabihan. Nagtatricycle kami, bibigpitin ako sa church. At ang ginagawa ko sa akin ng nanay ko, every time, naging natural po sa akin yung pagpunta sa Panginoon, paglapit sa Panginoon. Ganun din po sa atin, let us encourage our family. Pastor, may mga nangyari kapulas ko lang talagang magagawa. Of course. Pero bumalik pa rin po ako sa sinasabi ng Panginoon. Pastor, nabisyo ka. Nabisyo din po. Nahuli ka. Medyo. Na-engage ka sa mga gang. Opo. Nagka-fraternity nga po ako eh. Naging member nga po ako ng fraternity eh. Ano fraternity, Pastor? Frating ko to. Hindi kasay. Naging member din po ako ng fraternity eh. Tumaling ko din po ako sa Panginoon eh. Pero dahil babad po ako sa salita ng Diyos, bumalik at bumalik pa rin po ako sa Panginoon. Bakit? Alam ko may kulang sa akin eh. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, magpakasaya ka ba sa mundong ito? May kulang sa puso mo. Inumin mo man lang ng alak sa kalye. Malasing ka man, pero may kulang pa rin sa puso mo. Maganda trabaho mo, maganda kinikita mo, may kulang pa rin sa puso mo. Alam niyo bakit? Walang pananampalataya eh. Ngayon, kung may pananampalataya ka, maging faithful ka sa Panginoon. Let's gather together our family. Bring them to church. Bring them closer to the Lord. Tayo mag-lead sa kanilang punta sa Panginoon. Like prayer. Gather our family to prayer. Diba? I would remember ng pandemic po, kasi kami sa bahay po, hindi po kami kanya-kanya po kami ng prayer. Mananahin kayo doon, matulog, mananahin kayo. Nung pandemic po, when we started every morning, devotion kami, prayer time. Now, hindi po namin magawa yun kasi may school na, face-to-face. But we make sure na when my kids would leave the car, gagawin na manalangin po muna kami. Let's pray. Pag nagpapadali po talaga ako sa kuya doon, nauna na sa school nila, anak, bago magsimula ang klase, manalangin ka. Hindi tayo nakapag-pray.
We make sure we pray together. Kapag may problema, tanongin niyo po nanay niya. Pagka may problema yung mga bata, sabihin nila, hindi ka na naman nag-devotion, ano? Tama ba? Ganun po sa amin sa bahay. Hindi ko po sinasabi perfecto po kami. Hindi ko po sinasabi perfecto mga anak ko. Hindi po kami perfecto katulad po ng karamihan sa amin, sa atin. Pero sinasabi naman po namin, ang gusto natin makita tinuturo ng Panginoon, maging faithful tayo sa Panginoon. Dahil kapag ka naging faithful sa Panginoon, yung mga anak natin at tayo, kasunod-tugtong po yun ang papala ng Panginoon sa atin. Kaya po sabi ito, let's encourage our family to faith-building activities. Lead them to worship, lead them to prayer, lead them to reading the scripture, lead them to activities that strengthens their faith sa Panginoon. Yung mga young people, pag nagpaalam sa inyo, i-give kami, bigay ka ng allowance. Pupunta sa church, ayaw mo. Diba? Give me kami ng barkada ko. Bigay ka ng pera. Papunta sa church, ayaw mo, pinagagalitan mo pa. Huwag ganun. Kung ako po tatanungin niyo bilang tatay, I would rather see my child in the church rather than yung nasa labas ng mundo. Bakit? Personal po, nakita ko po yun eh. Nagpakasasabo ako sa ginagawa ng mundo. At wala akong itinulog sa akin mabuti, hindi emptiness lang. May kulang ah. Uwi ka ng lasing. May kulang. Tapos sakit pa ng ulo mo ng umaga. Natuto po akong bisyo. Natuto ako manigarilyo. Several years after, inani ko yung sigarilyo. Nagkaroon ng sakit, 10 buwan ako sa ospital. Sabi ng doktor, nanigarilyo ka ba dati? Sabi, hindi po. Dati, opo, ilang taon naman nakalipas? More than 15 years ago na po. Ang tagal na, inaani mo pa. Hanggang ngayon, inaani mo pa. Kaya nga po yung pastor niyo, uurin eh. Mahina po, baga ko. Matabalan po ako. Bakit po? Inaani ko yung pakit na ginawa ko before eh. Hindi po kasi ako naging faithful sa Panginoon eh. Pero bumalik at bumalik pa rin po sa Panginoon. Faithful living. Faithful living. At panghuli po, pakita po natin. Last po ito. Cultivate faith as legacy. Sabi po sa Deuteronomy 6:6-7, pakitulungan po kung basahin. Ready, begin. Cultivate faith as legacy. Pag sinabi kong legacy, ito po yung mga iniiwanan. Yung mga nagkakaroon ng marka sa buhay nila. Or, sa mas nakaka-relate tayo ng termino, ito yung mga ipinamamana. I would remember, noong kami naman po hindi pumarangya pumumuhay na yung pamilya. Ang sabi po sa akin ng mga magulang ko ay ganito, anak, wala kami pa ipapamana sa iyo. Ang tayong papamana na namin sa iyo ay edukasyon. Kaya pinag-aaral ka namin ng mabuti. Okay? Aarap yung prinsipyo na yun. Pero mas maganda po yung ipamamana natin sa mga anak natin pananampalataya sa Panginoon. Una, yung pananampalataya sa Panginoon walang bayad. At yung pananampalataya at salita ng Diyos napakayaman. Saan po kayo nakakakita na itong libro na ito kayang pagtibayin ng pamilya mo? Saan kayo nakakita na salita ng Diyos pwede kang ayos ang buhay mo? Pwede kang pagpalain. Cultivate legacy of faith. Paintindihan po natin itong bagay nito as legacy, as pamana. Ngayon, pag tinanong po natin para natin, anong pinamana sa iyo ng tatay mo? Maliban sa anumang ari-ari na meron ka. Ano ang impact natin sa pamilya natin? I would rather see my child na sabihin niya sa akin, Dad, wala kang pinamana sa akin ari-ari ka. Pero nagpapasalamat ako sa iyo kasi alam ko ikaw ang nag-lead sa akin sa Panginoon. Kung hindi po dahil sa iyo, hindi ako nakakilala sa Panginoon. Kung hindi mo po dinala sa Panginoon, malamang pariwara ang buhay ko ngayon. Cultivate a legacy of faith. Faith is not just for one generation, but should be passed down from generations to come. Sa Bible po, pinag-usapan po tayo last month, diba? About breakthrough, regarding stronghold, sin. Ang stronghold po at ang kasalanan po at susumpa ng kasalanan in Deuteronomy, ipinapasa po yan from 7 generations. Generation ko, 7 generation ang pasa po yan. Hanggang hindi mo sinusuko sa Panginoon yan.
At yung susunod generation, di ba nagbago? Another 7 generation yun. Okay? Kaya kung papasin niyo po ang context po ng Deuteronomy chapter 6, verses 7. Ito po yung kultura ng Hudyo. Alam niyo po ba sa mga Hudyo, ang isang bata, a kid, kapag pinanganak po siya, hindi po siya umaalis sa paanan ng kanyang tatay. Wala sa paanan ng tatay niya, ibig sabihin, yung tatay ang nagtuturo sa kanya. Okay? Meron silang proper education. Elementary, high school, meron din po yan. Pero, yung pong tatay, ang ginagawa po nila, up to 11 years old, tuturuan niya yung anak niya. Man-to-man yun. Alam mo, tinuturo, pastor? Salita po ng Diyos. Sa mga Hudyo po, mahalaga po yung Pentateuch. Ano yung Pentateuch? It is the books of the law. Ito po, the first 5 books in the Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Itinuturo po yan. Araw-araw. Ituturo sa bata, inaalagay, i-cultivate yan. Babasahin, di mapamemorize. Challenge ko po kayo. Maghanap po kayo ng isang Hudyo o Israelite. Okay? Kahit na po panahon ng generation ngayon, lumapit ka. Sabi mo sa kanya, can I ask you Deuteronomy chapter 6 verse 6? Walang bukasan ng Bible. Bibigkasan niya sa iyo verbatim. Ako po, hindi ko po kaya ma-memorize. May problema na po ako sa memorization eh. Nag-stroke na po ako eh. Pero itong mga ito, bata pa lang, minememorize na nila. Kaya hanggang sa pagtanda po nila, kabisado po nila yan. Babad po salita ng Diyos. Bakit? Kinultivate eh. Grinumi. It is a legacy. I would remember, meron po tayo isang kaibigang pastor. Ang pangalan po niya si Dr. Hong Yan. Si Dr. Hong Yan po ay Chinese. Full-blooded Chinese. You know, sa China po, bawal po ang Bible. Okay? At ang Bible po doon ay hindi po pinababasa sa mga estudyante. Okay? Nung estudyante po siya, sabi niya, na-fascinate siya sa salita ng Diyos. Out of the blue. So sabi niya, sa kanya na nagpapaalam sa gobyerno, may general, something, papaalam. So nagpaalam siya kung pwede niyang basahin yun. Sabi niya, why do you need to read the Bible? Sabi niya, literature. Sabi niya, gusto ko lang, kasi napakinggan ko itong ganito. So binigyan siya ng grant. Nilagay siya doon sa, pumunta ka sa basement, hanapin mo na doon yung Bible. Di ba sa library may mga categorization yan? Diba? History, science, technology, whatever. Ganun po yung grant. Sa kanya hinahanap niya, literature, wala siya nakita. Kung lagi sa niya nakita, yung Bible. Inilagay ng mga kolokoy sa pornography. So, sa pornography. Ginuha niya. Balik siya sa library. Sabi sa kanya, we'll just be giving you 3 months to read that, the return it back. Bawal. Kung hindi, kakapasok siya. Kanya, okay. Binasa niya. Because he was so fascinated reading the Bible, kasi pinapag-share sa kanya ng gospel. Ang ginawa niya, during the span of 3 months, okay, binasa niya yung Bible. Hindi lang yan, ha? During that span of 3 months, kinabisado niya from Genesis to Revelation. Sinubukan namin eh. Nagbigay kami ng verse verbatim, binibita ko niya verbatim eh. Pero naman ito. Tapos sabi niya, ba't mo memorize? Sabi niya, kasi kukunin sa akin ng gobyerno yung Bible. Wala nang babasahin. Diba? Kapag nakuha sa akin after 3 months yun, malamang putol kamay ko, malamang patayin pa ako. Diba? Kung pwede lang kunin yung physical Bible sa akin, pero meron silang isang bagay na hindi pwede kunin sa akin. Sabi namin, what is that? Yung laman ng buta ko. Papatayin muna nila ako bago nila makuha yan. Pero di pa nila makukuha yan. Kaya kinabisado ko. Dahil nito kaharap na ito ba? Ang ginawa niya, kinultivate yung faith as a legacy. Nilagay din sa isip niya. Kaya alam mo, kahit anong gawin mo sa kanya, hindi mo matinag ang faith nito. Hindi mo yung faith ng pastor na ito. Kaya doon sa ating mga magulang,
let's motivate our parents, even our guardians, to share our testimony and experiences of God's goodness with their children, instilling faith as a family inheritance. And I'll end with this. Paki-post na itong next picture na to. Next please. Yan. Ang ganda po ng puno, no? Ang ganda ng puno, Pastor. Ako nagaganda ako, hindi ko alam sa inyo kung hindi ko nagaganda. Pero for me, it's very artistic na tree. Ang tree po na yan, ang pangalan po ng tree na yan ay Methuselah. Okay? Methuselah, in the Bible, is siya yung pinakamatandang character sa Bible who lived for more than 900 years before he died. Okay? Methuselah. And perfect na perfect po itong Methuselah na ito sa pangalan tree na ito. Bakit? This tree who's called Methuselah is a Pinus longeva. Okay? Sabi ito, it's a Great Basin bristlecone pine. So pine tree yan. Okay? Saan po siya located? Makikita niyo po siya sa California State, sa Amerika. Okay? At ang sabi po ng mga nag-aaral po dito ay ito. Ito po ay may estimate po ng 4,850 years old and is still alive as of this very 25. Ang dami ng gera, ang dami ng bagyong pinagdaanan ito. At hanggang ngayon, buhay pa rin po itong tree na ito. Kaya ko po gustong i-share po sa inyo because majority of us, when we say family, we usually look at a tree. Kaya natin mga bahay, di ba? Family tree, tatay, nanay, anak, family tree. Di ba? Kaya gusto ko pong gawin itong illustration ito. There is some unique characteristics of this tree kung bakit siya umabot ng 4,850. And up to this very point in time, matibay pa rin at hindi pa rin namamatay. Ito po yung ilang karakteristik niya. Una, kaya niyang mabuhay into harsh environment. Yung ugat niya, okay, even altitude and temperature, hindi po siya yung tipong pangmalabigan na halaman na, hindi po siya gano'n. Even in tough environment, bagyo, lindol, ano ba sa kuna, kaya po niya mag-adapt doon. Okay? Sumunod, ito po ay ang kanyang pag-grow, hindi po fast-growing yung tree na ito. It is a slow-growing tree. Mabagal, marahan, pero consistent. Sumunod, ito po ay meron pong high resin content. Halaga daw po itong resin na ito for yung wood, para po labanan po niya yung mga fungi, pest, na maaaring sumira ng halaman. Okay? Ito ba isang maganda na karakteristik nito? Meron po siyang self-pruning and partial death capabilities. Kapag ka po ang isang sanga, okay, alam niya, ito ay napeste o maaaring makasira sa katawan niya, ino-auto-prune niya to. Ibig sabihin, tinatanggal niya sa sarili niya. At ang pinakamagandang karakteristik ito, alam niyo po ano? Meron po siyang tinatawag na genetic resilience. Ibig sabihin, kaya po niyang maging matibay na kahit may pagsubok. Alam niyo mga kapatid? Kahanga-hanga po itong puno na ito. At sana po makita po natin, hindi lang yung karakteristik ng puno nito. Everybody who are here right now, nakasama niyo yung pamilya niyo, gusto niyo magkaroon ng pamilya na matibay. Di ba? Gusto niyo magkaroon ng pamilya na matagal kayo magkakasama. Na ang tayo mapapahiwalay lang sa inyo ay kamatayan. Pero makikita ko lang sa pulong ito, yung mga karakteristik niya. Self-pruning. Mahalaga po yun eh. Yung committed to faith and faithful living. Yung mga bagay na hindi dapat natin tinatanggap sa katawan natin, tinatanggap po natin dapat yan. Kaya po maraming pamilya nasisira. Wala tayong self-pruning capabilities. Alam mong masama na sa iyo, pinagpapatuloy mo pa rin. Alam niyo po kung bakit matagal ang buhay nito? Pero kung po tinatawag na genetic resilience, innate sa kanya yung paglaban, innate sa kanya yung perseverance, innate sa kanya yung karakteristik ng endurance. Innate sa kanya yun eh. Sa ating mga mananampalataya, pwede rin maging innate sa atin, natural sa atin yun. Paano?
kapag ka po nakaangkla tayo sa Panginoon. Hindi na po natin dinidesign na magkaroon tayong pamilya. Na yung pamilya natin umabot ng 4,850 years. Di ba? Kasi wala na pong buhay ng ganyan eh. Si Methuselah sila sa Bible, 969 ata. If I'm not mistaken lang ang buhay niya eh. Pero, if our family is anchored to God, ano sabi ng kanina? Our generations will be blessed. So, hindi sabihin po nito, hindi po imposible na magkaroon tayo ng pamilya ng more than 4,850 years na matibay pa rin sa Panginoon. Nasaan po i-design nila? Kami po ni Mrs. Hindi po panghabang buhay kami. Eventually, yung anak ko magkakaroon din ng pamilya yan. Pero ang panalangin namin, kung magkakapamilya man sila, una, hindi naman maaga. Kung magkakapamilya sila, yung pamilyang matibay din. Matibay ang pananampalataya sa Panginoon. Na yun din ang susunod na relasyon. Bakit? Kaya po ako naging ganito kasi meron po akong mga magulang na nakaangkla ang paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. At kaya po ako nagkaroon ng mga magulang na may pananampalataya sa Panginoon. Kasi po yung ating pong mga lolo at lola ay may pananampalataya po sa Panginoon. 3 generations na po yun. At meron pa pong susunod pang 4 pa. If we want blessing in our home, kailangan po natin ang pananampalataya sa Panginoon. Let me end with this place before I pray. Sabi po dito, this is, faith-filled families flourish. Rooted in righteousness, they rise resiliently. Ulitin ko po faith-filled family flourish. Rooted in righteousness, they rise resiliently. Yung pamilya na may pananampalataya, lumalago. Yung pamilya na may pananampalataya sa Panginoon, tumitibay. Yung pamilya na may pananampalataya sa Panginoon, nagbubulong, gumaganda. At ang pamilya na may pananampalataya, ang pamumuhay, righteous and upright. Nagiging tama sa Panginoon. Dapat yun po maging desire natin. Maging tama po tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi pag tama po yung relasyon natin sa Panginoon, Panginoon po ang magtatama ng relasyon natin sa lupa. Ulitin ko po kapag ka po tama yung relasyon po natin sa Panginoon, upright, Panginoon po ang magtatama ng relasyon natin sa lupa. We are all imperfect beings. Wala pong perfecto sa atin. Ang tanging perfecto lamang po sa mundong ito ay wala pong iba kundi Panginoon. Mothers who are here, children who are here, if you want to be blessed by the Lord, your family and the generations to come will be blessed by the Lord. Itama mo yung relasyon mo dito. Itama mo yung relasyon mo kay Lord. And don't worry about the rest. In this world, nothing is impossible with God. Pastor, kahit na nagkakagulo kami sa pamilya, wala pong imposible sa Panginoon. Pastor, kahit po may problema sa anak ko, wala pong problema na hindi kayang solusyon ng Panginoon. Pastor, kahit matindi pangailangan ako, wala po. Malaking pangailangan, hindi kaya i-provide ni Lord. Pastor, kahit po imposible na yung relation namin ng asawa, na ayusin ng Panginoon, wala pong imposible sa Panginoon. Walang bagyo na po pwede magpatinag sa Panginoon. Walang pangailangan ng pamilya natin na makakapagpayanig sa kapangyarihan ng Panginoon. Wala po. Kaya nga po tinuturo ng Panginoon magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kasi kapag tama yung relasyon mo, ang pananampalataya mo sa Panginoon, Panginoon ang bahala sa nasa lupa. Uplift your faith. Encourage yourself to have a strong faith.
Strengthen your faith in anything is possible. Listen to God's word. Pray without ceasing. Be with your fellow believers in Christ, not forsaking the assembly of us together. Sama-sama tayo maging upright sa Panginoon. At katulad ng prinsipyo sinabi ni Joshua, as for me and my house, as a man of integrity, maninindigan ako na mananampalataya ko sa Panginoon. Kasi ang alam ko, ang tanging makakapagtuwid at makakapag-ayos ng pamilya ko, hindi ako, Panginoon lang. Kung kakayanan ko po, gagamitin ko para ayos sa pamilya ko, hindi ko po kaya. Kung abilidad ang buwan din gagamitin natin para ayos na pamilya, hindi natin kaya. Pero sa Panginoon, sa kakayanan, abilidad at kapasidad ng Panginoon, kaya niya pong ayusin yan. Pastor, wala problema pamilya ko eh. Maaari niya, wala problema pamilya mo. What if magkaroon? Kung wala, praise the Lord. Because you're blessed. Wala problema pamilya mo eh. Eh, pastor, may problema pamilya ko. Praise the Lord pa din. You're blessed. Bakit? Meron kang Diyos. Tapos pwede mong lapitan. Pwede mong dalanginan. Pwede mong paglagakan ng inahin mo. And what the challenge of this message right now is for Christ and God to be the center of our home. Siya po maging sentro ng pamilya po natin. Kaya po niyang ayusin yan. What families it needs right now, if we want blessing sa pamilya po natin, whatever blessing it would be, what we need are upright members of our family. Being upright needs and requires uplifting faith. Matibay na tayo sa Panginoon. Tuway mo tayo na. Manalangin mo tayo. Ngayon na namin dakilang Diyos, salamat po sa mensahe aming narinig. Maging hamon po ito, Panginoon, sa amin. That what family needs right now are upright members of our family. We want blessing in our home, but we need upright fathers. We need blessing in our homes, but we need upright mothers. We need good children, Panginoon, with bright future. But what you require us for us to have is upright children, Panginoon. Lord, hayaan mo nga po, Panginoon, kami itama ang aming relasyon sa iyo. Manampalataya po, Panginoon, sa iyo. Kung meron po, Panginoon, isang naral dito, na wala pang personal na relasyon, Panginoon, sa iyo, pangusap po, Panginoon, sa kanila. Tatanggapin po nila na kayo kailangan na sa buhay nila, Panginoon. Manampalataya at magtiwala po, Panginoon, sa iyo. At katulad din po namin, patuloy mo kami hamunin, Panginoon, to be upright parents. Patuloy mo kami hamunin, Panginoon, to be upright members of our home. Not just to focus on blessing. Blessing is just a bonus, Panginoon. But what we need right now, the greatest blessing of all, is for us to be upright. Kasi ang pagbunga ng pagiging upright, magkakaroon ng honesty in our home. Magkakaroon ng integrity sa tahanan. Magkakaroon ng good morals kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay upright at patuloy sa iyo. And that will be the greatest blessing in our home. Again, Lord God, please, Lord, be the center of our home. Gabayan, patubayan niyo po kayo kami pagtibayin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Right?